So what's up mga kanukis, magandang araw sa'yo o ikaw kanuki. Kapag nanonood ka sa ating channel ngayon, isa ka na din sa ating kanuki. So ngayong araw, i-update ko kayo sa ating backyard. So ito na yung mga sisiw natin na mga 2 months old. Ayan. Pinakawala na natin sila mga kanukis. Mga nasa 30 to 40 pieces sila. So ayan na. Wala na tayong intro. At kapag bago ka pa lang sa ating channel mga kanukis, huwag mong kalimutang mag-comment para ma-shoutout kita sa ating next video. At mag-subscribe ka na rin para certified kanuki ka na. At also, hit the notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na video. So, bago tayo pumunta sa ating topic ngayong araw, wala nang paligoy-ligoy pa, na may 5 bagay ako na isi-share sa inyo na dapat meron ka kapag nag-start ka pa lang o nagsisimula ka pa lang nagmanukan. Ako nag-start ako nagmanukan last December 2019. So, magwa 1 year na ako ngayong December 2020. But my experiences na ako nung bata pa ako kasi tinuturuan ako ng papa ko, ng lolo ko. At nakita ko kasing may space dito sa Bohol kaya nag-start ako nagmanukan. So, watch out for this video. Tapusin mo ang video na itong mga kanukis. Sabay tayong matuto ngayong araw. So, welcome to our channel. Bahay mo to, bahay ko to. This is your native kanuki. Watch out for this video. And sabay-sabay tayong matuto ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating topic, alam naman natin na September, June to December ay talagang tag-ulan yan mga kanukis. So napaka hirap kung marami tayong sisiw. So masasabi ko na ngayong taon, maybe ito na yung last natin na mga na breed for this year. Kasi next year magsa-start tayo ng magsisimula tayo ng mga bagong breeds. So, kita nyo mga kanukis, minsan, mahirap alagaan yung mga sisiw na tulad na kalaki nito kapag maulan. Kasi wala pa silang masyadong lakas or mahina pa yung immune system nila. Kaya, by this year, ito na lang yung dalawang natin papipisain. Itong isang basilan yan, basilan, at saka may shamu basilan din tayo dito kanukis. So naglilimlim na din siya. Ayan, kung nakita nyo yung itlog nya, yan, so ito po yung naglilimlim mga kanukis. So nandito siya sa ilalim. So ayan yung naglilimlim, pero kumain pa lang siya. So yan na muna dito sa ating backyard. Hindi muna tayo mag-grow out for this October to December. At ito na yung mga cobra natin na mga breeds mga kanukis. Ayan na yung pinaghirapan natin i-breed nung last season. Ayan na sila, may 4 tayong naitira kasi yung iba binenta natin. Tag 250 yung isa sa ating month old. Ayan, ang dami nila mga kanukis. Oh. May 2 kaming biik dito kasi wala pang lubid. Sa lola ko to pang birthday niya kaya pinakawala muna namin dito sa range area. Ayan sila mga kanukis. At ito na din yung breeding pen natin sa ating mga banta mga kanukis. Ayan sila. So ito na yung nasa profile ko doon sa ating last video. Isa yung 6 months old na Old English Game. Itong dalawa na to, bantam sila pero mahaba yung paa nila. Kaya nag-decide kami na kakatayin na lang namin tong dalawa Kasi may mga pure naman tayo tulad ng white.
Tsaka ito kakatayan na lang natin to. Tsaka yung kapatid niya kasi medyo malaki sila. So ayaw natin na mahaluan yung mga breeds natin. Sa ating next breeding ng mga bantam, dapat maliliit sila mga kanukis. At itong puti, nagsisimula na din siya mangitlog. Halika, tingnan natin. So mukhang dito siya nangitlog. Ayan, may isa ng itlog. Dito sa kabila, wala pa naman. So ito, nagsimula na siya mangitlog. So yan yung update ng ating mga bantam chicken dito sa ating backyard. Yung mga maliliit na 2 months old, by in the middle of this week, i-update ko kayo sa kanila. May 8 pieces tayo doon na mga 2 months old na bantam. Kanuki, kapag bago ka pa lang dito sa ating channel, kung nakikita mo yung pagsisimula natin, yung unang video natin, siguro nasa mga November o December yun ng 2019. So doon tayo nagsimula sa ating pagmamanok. So kung nakita nyo na history ng ating channel is livelihood at saka travel vlog yung ginagawa natin mga kanukis na may sisiw. Yan. So yun yung history ng ating channel. So nag-decide tayo nagmanukan nung nag-transfer tayo ng location dito sa Bohol. Kasi nakita din natin na malaki yung area at maganda siya sa manukan kasi elevated yung area mga kanukis. Isa din yun sa i-consider mo, yung place kung saan ka maglalagay ng yung mga manok. Pero una mo talagang i-consider, number 1 is kailangan mo maglaan ng kapital o pera ng finances. Para kapag pagsisimula ka, hindi ka mahirapan kung may pambili ka ng pagkain at saka lalo na yung breeders. Luckily or blessed lang ako nung una akong nagsimula kasi may mga native chicken na naiwan yung tito ko na umuwi ng Mindanao. Shout out sa iyo Manoy Bongbong. So yun yung mga nakastart ako at saka honestly bumili din ako ng mga tandang para mapabilis yung paglaki at pag-upgrade ng ating mga native chicken. So yun i-consider mo una mga kanukis, kailangan mo ng finances. Hindi naman kailangan malaki, mag-start ka lang sa maliit para ma-back upan yung mga pangangailangan mo pag start mo sa iyong backyard. So kailangan mo din i-monitor yung in at saka out. Kapag magkano yung binili mo, wag ka namang masyadong bili ng mga breeder kasi delikado din yun sa backyard mo kasi baka magpasukan ka ng sakit. At yun ang ginawa ko, paunti-unti, month by month, and ayun, dumami naman sila. So hindi ako gumastos ng malaki kasi minomonitor ko yung labas at saka intake ng pera dito sa ating backyard. So yun yung number 1 na i-consider mo mga kanuki, yung finances. At pangalawa na i-consider mo din mga kanukis na dapat mong i-prepare is yung facility. So ano ba yung facility? So una yung nakita ko, sinabi ko ng number 1 is yung may ranging area. Kapag free range yung choice mo. Kapag naman yung broiler yung palalakihin mo, yung mga para pang itlog, kailangan mo din ng area para lagyan ng mga breeders mo o yung mga layers mo. Pag layer naman yung pipiliin mo na area sa pagmamanok. So ang napili ko is free range native chicken. So but ika-convert ko ito next year, gagawin natin itong mga orientals tulad ng mga basilan, yung mga shamu at saka malay na mga chicken. Yun yung i-breed natin sa ating backyard sa mga susunod na mga season. So una, kailangan mo ng pabahay. So itong ginawa ko na pabahay, so makikita mo sa mga late mga dating videos natin. So yung title ng video na yon is yung
paano makaiiwas sa inbreeding. So makikita nyo sa series ng ating pagbablog sa native chicken. So makita nyo doon kung paano to nagawa. At yung kaunahang video natin sa pagsisimula natin ng free range native chicken farming is nandun yun kung paano tayo nagsimula. Nasa ilalim pa yun ng mangga at nag-transfer tayo dito sa malaking area at yung nakabili tayo ng net, kaya nandito na tayo ngayon sa ating location. So kailangan yun, pabahay, ranging area, importante yun kasi pag maraming kapitbahay yung location mo, so baka babaho yung mga paligid kasi may mga dumi ng manok at saka baka maubos din yung manok mo, baka sa ibang bahay pupunta. At kailangan mo bumili din ng mga materyales tulad ng painuman, pagkainan, at saka kailangan ng brooder tulad nito, gagawa ka ng brooder. So mabuti na lang yung location natin kasi maraming mga kawayan. So kawayan yung usually materials na ginagamit natin. At kailangan bumili ng feeds, vitamins, at saka vaccines. So part din yun sa ating facilities. So yun mga kanuks, i-consider mo din yung location mo at type ng breed na aalagaan mo. Kung layer ba or broiler ba or heritage or orientals ba yung aalagaan mo na manok. So ayun na nga mga kanukis. So number 1, kailangan mo ng pera or resources. Number 2 is facility. At nandito tayo sa number 3. Kino-consider ko din to kasi isa din to sa mistake ko. At hindi naman mistake, isa ito sa mga kailangan mo talagang mag-learn sa mga past experiences mo. So number 3 is yung breeds na aalagaan mo. Kailangan hindi ka malilito if layer ba or broiler, yung meat type. At kasi iba't ibang hilig yung pagmamanok natin. Kasi ako nag-aalaga din ako ng mga bantams. Dati pinagtatawanan ako bakit ako nag-aalaga ng bantam. Kasi maliliit daw. Pero nung nakita nila na kumikita na ako sa pag-breed ng bantam, kasi yung 1 month old to 3 months old is 500 yung pair. Kaya nung nakita nila na kumikita na ako sa pag-breed ng bantam, so marami naman yung bumibili at marami yung gustong mag-alaga din ng bantam. So dapat alam mo kung ano yung aalagaan mo. Mayroon naman tayong mga heritage na pwede maging layers o mangingitlog. At meron din tayong mga Hubbard na malalaki yung kanilang katawan or meat type. So kailangan mo talagang i-set aside yung mga gusto natin na dapat marami tayong manok. Ang importante is alam mo yung kung ano yung inaalagaan mo. So dito sa atin, for this season, nag-start tayo sa native chicken para mahasa din yung skills. Para mahasa din yung skills natin sa pag-aalaga ng ating mga alagang manok. Para matutunan natin paano i-solve yung mga common na mga problem sa ating backyard. So yun lang mga kanukis, yun ang number 3. Dapat pumili ka ng magandang breed. At pang-apat kanukid, kailangan mo din pumili ng mga tauhan o number 4 is people. Sino yung mag-aalaga sa manok mo? Ikaw ba mismo ang mag-aalaga? Tulad ko na may trabaho ako pag-araw, medyo nahihirapan akong mag-alaga during days kasi nasa work ako from 8 to 5. So, ngayon nag-aalaga dito is yung lola ko at yung mga cousin ko. Kaya i-consider mo din yung sino nag-aalaga, alam ba nila paano magpakain, paano isosolve yung mga pag may sinisipon, may halak. So, i-consider mo din yun mga kanukis. So, kailangan kung mag-hire ka ng tao, dapat kilala mo, baka maubos yung mga manok mo. Hindi naman suspicious tayo, pero i-consider mo din yun. At dapat yung nag-aalaga ng manok, kailangan may experience din siya. Kung paano niya alagaan yung mga manok mo, kung may sakit man o wala, kung paano niya ma-maintain yung health at nutrition ng yung mga manok. So lastly mga kanukis, number 5 is kailangan mo yung vision. So ano ba yung pananaw mo sa backyard mo, sa farm mo?
Okay lang ba sa'yo na nasa 20 pieces lang yung alaga mo or 5 pieces lang, mag-maintain ka lang doon? So ilan ba ang nakikita mong heads ng manok mo pagkatapos ng 6 months o pagkatapos ng 1 year? So importante yun mga kanukis, kasi yung vision mo, yun yung magbibigay sa'yo ng goal kung ano ba ang dapat mong ma-achieve within this year. Gaano ba karami, ano ba ang breed na mapapalabas mo, mapuproduce mo, at saan ba yung target market mo, kung ano ba yung mga klase ng manok na mapuproduce mo within that season. So yun yung vision. Importante yun mga kanukis, kasi pag wala yun, basta mag-aalaga na lang ako ng manok, pagkatapos kakatayin ko, pagkatapos nun wala na. So kailangan continuous yun mga kanukis, mahalaga yun, kasi yun yung mag-fuel sa passion mo sa pag-aalaga ng manok. Hindi lang basta-basta passion mo ngayong araw na mag-alaga, pagkatapos pag may sakit, pag naubos, wala kang paraan na gagamitin, kasi wala kang vision na tinatakbuhan. So importante yun mga kanukis, napakahalaga nun. Kaya yung tagline nga natin dito sa ating backyard sa Native Kanuki is quality is our priority. So kailangan natin mag-produce ng mga quality, kahit native chicken o anumang klase na manok yan. Yun yung ating vision. Quality is our priority. Priority natin na makaproduce ng magagandang manok. Kaya pag may bibili sa atin, sisiguraduhin natin na healthy at maganda yung breed na ating ibebenta o ibibigay sa ating mga customer. At dito din sa ating channel, hindi natin priority yung kikita tayo, kasi siguro hindi na to kikita yung YouTube channel natin, kasi 2016 ko po to na-create, at yung 2018 may nagawa na tayo ng mga videos, ng mga travel videos, at lakip na lang yung sunod dito na nag-insert tayo ng native chicken farming. So dito hindi na ako nag-expect na kikita pa tong channel na to, but shout out sa inyong lahat, maraming salamat sa pagsusuporta. Pero ito is sinishare ko yung experiences ko, and after lockdown ng COVID-19, so vision natin din na makapag-travel sa iba't ibang lugar, makikita natin iba't ibang breed ng manok. Gusto kong makakita ng Banaba, Parawakan sa Palawan, at gusto ko din puntahan yung Zamboanga Peninsula, kasi alam ko maraming asil dyan at saka basilan. So maraming salamat sa panunood mga kanukis, at kapag bago ka pa lang dito sa ating channel, hope you like, share, and subscribe sa channel natin. Salamat sa suporta, and dito na lang yung ending ng video natin. Sa next video natin, update sa ating bantam. So isa shout out ko kayo mga kanukis. So maraming salamat sa pagsusubaybay. Magandang araw sa iyo. So alagaan mo yung manok, kasi babalik din yung pag-aalaga mo sa iyo. So this is your Native Kanuki. Thank you for supporting. Peace, love, signing out.